At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 234 para dito kay Kalbo at ito na nga po yung official na timeline na storyline para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa katahimikan dyan sa kwarto ni Saitama kasi nga bigla niyang sinabi yung broccoli saka yung carrot nandun daw may tira pa siya sa ref sa puro kalokohan itong si Saitama dyan kaya tingilan sa kanya itong mga kasama niya but now ang continuation niyan is eto naman na so dito nag clear throat na nga etong si Flashy at kinuha niya yung attention ulit nila Saitama. Sabay sabi nga rito ngayon ni Flashy habang nakangiti na ang ibig sabihin daw nito nung mga sinabi niya mas malakas daw talaga siya kumpara kay Sonic yung level niya above kay Sonic sabi niya ganyan. So naiintindihan daw ba nito yan ni Saitama at eto nga ngayon si Saitama hindi niya pinapansin etong si Flashy iniisip niya yung bakat saka nga yung mga sibuyas yung mga bawang ganyan at eto nga ngayon tayo na etong si Flashy tinawag niya etong si Blast at sabi niya nga ngayon dito na sige ibigay na lang daw ni Blast yung kanyang regards dun sa Dhatma na yon kung sino man siya nung tao pa siya sabi niya ganyan at eto nga nagulat etong si Blast talagang tingin-tingin lang siyang seryoso dito kay Flashy Flash at din eto nga ngayon ay biglang alis na etong si Flash dyan at ayun na nahimik bigla etong si Blast sabay biglang labas dito etong si Genos at ayun sabi niya nga dyan ikaw pala si Blast sabi niya ganyan at eto nga tuloy ngayon ni Genos na wag mag-alala etong si Blast kasi narinig naman daw lahat na ni Genos mula dito o galing dyan kay Siege at eto ngingiti-ngiti si Genos sabi niya nga dyan ngayon kung may problema raw etong si Blast ay sabihin lang daw ni Blast dito yan sa kanyang master Saitama anytime okay lang daw walang problema sabi niya ganyan pero si Saitama talagang di niya na pinapansin yung mga tao sa paligid niya iniisip niya yung mga ingredients dun sa ulam nila at ito salita si Blast sabi niya nga dyan ganun ba sige pag-iisipan niya daw sabi niya ganyan at then pagkatapos nga nito is talundit na ulit sa may HQ dahil dito naman ay ayun nga nagmamadali itong parang staff na to at dali-dali tinawag niya ito si Flashy at sabi niya nga rito habang hinihingal siya na meron daw express delivery para dito kay Flashy Flash at ito nga isang liham so yung tingin-tingin ito si Flashy dyan sa sulat at pagkatapos nga niya na ito ngayon talandita naman sa side dito ni Blast at saka nga ni Siege at ito sabi nga dito ni Siege parang may nalaman na o baka alam na talaga nga ni Flashy Flash at ito salita itong si Blast sabi niya nga dyan na oo nga pero ganun pa man rin hindi na raw nakaka-surprise yan o hindi na nga nakakagulat kasi after all etong si Blast naman daw yung nagsabi kay Flashy patungkol dun sa God although ayaw naman daw talaga ni Blast na i-involved o i-damay ayan si Flashy Flash sa kaguluhan yun nga sa paikipaglaban dun sa God pero ito nga sagot at si Siege at parang medyo matamlay yung itsura dito ni Siege pero sabi niya nga rito na kung sana ay sinabi lang ni Blast yung simple lang na yung Dhatma na yun ang nagmamanipula sa kanya yung God kaya lahat ng galawan o lahat nga ng mga actions na ginagawa ng Dhatma na yon ay naayon lang o base dun sa kagustuhan ng God at ito nga tuloy dito ni Siege sa tingin niya kung sinabi ni Blast yung sa ganung paraan ay mas better way daw yun para maprotektahan yung Dhatma na yon at bukod pa dyan ay pwede nga raw nilang ma-deflect yung kahit na anong intention ni Flashy Flash ng paghihigante laban dun nga sa Dhatma na yon dahil after all ay diba ito naman daw yung pinakapunto ng lahat ng to so parang biglang naging bida pa ayun si Flashy Flash but anyway sa eto nga ngayon sagot ulit etong si Blast sabay sabi niya nga dyan kasi ayaw niya lang daw na if ever na bumalik sa pagiging tao ulit yung Dhatma na yun yung maabutan niya pa yung pinakamayarang sitwasyon yung worst scenario ayaw na nga raw mangyari yan ni Blast yun yung iniiwasan niya but eto nga ngayon tuloy pa dito ni Blast pero feeling niya napapagalitan daw siya ni Void kapag nalaman yung ginawa nga nito ni Blast baka sabihan siya o yun nga pagalitan siya sabihin sa kanya na wag siyang kumilos na para siyang mangmang at ito nga ngayon tuloy nga nito ni Blast kasi itong si Void nga raw lumaki ng katulad sa organisasyon ng Ninja Village na kung saan pagkatapos nga raw ng graduation nila doon ay nagsikalat na yung mga estudyante at lahat sila ngayon nagpatayan so pinagpapatay nila yung isa't isa at nag-struggle nga sila para makuha yung power at saka yung control at si Void nga lang daw yung natira o yung nag-iisang survivor sa mga estudyante na nga na yun at ito nga ngayon sabi nga ni Blast yan talaga yung fate na kung saan kilalang kilala itong mga ninjas na nga na to so yun nga yung nagpapatayan sila pagkatapos nga nung graduation nila ay lahat sila tinuturing nila yung bawat isa na parang makakalaban at ito nga ngayon ay biglang salita na nga ulit itong si Siege sabi niya nga dyan kung sa bagay talagang napakalakas talaga napakahusay niya ni Void kasi kung di siya malakas di siya mahusay ganyan di naman daw magagawa ni Void na suportahan itong
si Blast sa pakikipaglaban dun sa God at saka isa pa, key points din o parang masasabi natin na key character etong si Void pagdating sa pakikipaglaban nga dun sa God. So all in all, etong si Blast at saka si Void, silang dalawa yung pinaka-core para magtagumpay yung kanilang operation laban dun sa God. At eto nga tuloy nga rito ni Blast na since na ni-reveal na nga rin daw ni Void finally etong kanyang sarili, kaya eto na yung kanilang tsansa para bawiin at kunin etong si Void dun sa kamay ng God. Dahil as long as nagtatago nga raw ayang si Void talagang di siya nagpapakita, talagang di raw siya makikita neto nila Blast. Salamat daw sa napakalupit, napakatinding barrier neto ni Void. At ayun nga pati nga raw itong Ninja Village tuloy talagang hirap makita, hindi rin natatagpuan dahil pati nilagyan nga rin daw ng barrier ni Void. So ngayon, kapag etong si Void ay nagtago nga raw ulit yan, ay wala na, di na talaga nila makikita yan. So kaya nga sabi nga rito ngayon ni Blast na ngayon finally ni-reveal na ni Void yung kanyang sarili, kaya eto na nga raw yung last chance nila para makuha ulit, mabawi yang si Void. At eto ay biglang pinakita ngayon ni Blast dyan kay Siege etong abandoned na building. So ito ay question mark dyan si Siege, sabi niya nga dyan, teka lang, ano tong abandoned na building na to? At eto sagot, etong si Blast talagang seryoso siya, sabi niya nga dyan si Void, yung Datman na yun, magpapakita siya, darating din siya sa lugar na yan. At pagkatapos nga niyan ay biglang talo na dito nga sa may HQ ulit, sa may apartment na nila Saitama. At sabi nga dito ngayon ni Genos, teka lang, saan pupunta yung si Master Saitama niya? So sabi nga ni Saitama rito, meron kasi siyang iniisip-isip lang, kaya pupuntahan niya rin si Sonic dun sa hideout niya ngayon na mismo, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, sabi rito ni Genos, teka lang, alam daw ba ni Master Saitama niya kung saan matatagpuan yung address ba ni Sonic? At eto nga ngayon, sagot si Saitama habang hawak etong sobre nito, sabi niya nga dyan na nung nakatira pa etong si Saitama dun sa dating bahay niya ay maraming binibigay sa kanyang sulat si Sonic, mga puro letter of challenges. So ngayon, nung lumipat na siya rito sa bagong tirahan niya nga, yung Hero Association, pinadala, binigay kay Saitama lahat ng mga naiwan niyang mga sulat nga doon. At isa sa mga letter na yun, ito nakita ni Saitama, nakalagay doon yung address, yung hideout kung nasaan na yan si Sonic. So kaya yun yung pupuntahan nito ni Saitama. At ito nga ngayon, biglang sabi nga dito ngayon ni Genos, bakit ganun? Bakit pupuntahan pa ni Saitama, ni master niya, ang si Sonic para saan? At so ito ngayon, sagot si Saitama, sabi niya nga, hindi niya alam kung mga ninja army ba yun, pero nakakita na siya ng ganito dati, na kung saan yung mga walang magawa ay in the end, kasama-sama sila, tapos magkukos sila ng trouble sa community para nga mag-draw ng attention, kasi parang gusto nila yung community ay nakatingin sa kanila So kumbaga, kulang sa pansin itong mga to at gusto nilang mapansin sila ng komunidad. At ito nga ngayon, sabi nga ni Saitama na ngayon na since na alam na nga nila na maraming ninja army raw yung pupunta dun sa bahay o sa hideout ni Sonic, kaya ang gagawin niya pupuntahan niya na yung si Sonic para nga gulpihin nga raw yan, para i-beat up, at gugulpihin niya na rin pati yung mga katulad nga nito ni Sonic, sabi niya ganyan. So ibig sabihin, gugulpihin din ni Saitama yung mga elite assassin na yan. At ito nga ngayon, biglang sabi nga rin ni Saitama, at hopefully pagkatapos noon sana ay hindi na nga raw siya i-bother pa nito ni Sonic. At so eto, lakad na dyan ito si Saitama, sabay sabi niya nga dyan, pero baka ayaw lang talaga ni Sonic yung mag-isa lang siya. At then pagkatapos nga yan, sabi ni Saitama, sige, aalis na siya. At after nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 234 natin. At eto ay sa wakas susugod na itong si Saitama, gugulpihin niya na yung si Sonic, pati na yung mga kasamahan niya nga raw ng mga elite assassin ninja na yan. At yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. So hintay lang para sa next episode natin na yan. At ayun nga, sa mga nagre-request sa inyo na ibang mga anime, yun nabasa ko nga si Wistoria at saka yung si Blue Kill ba yun o Kill Blue, nakalimutan ko yung title nun. Ay sige, tignan natin sa May, ayan, ay baka makabalik na ako, hopefully rin ay magtuloy-tuloy na yung dalawang upload natin dito sa channel natin dito. So yun na naman at ulit, ay lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.